Ang rematch o ang round 2 ng laban ni Yuji at ni Mahito sa loob ng isang battlefield na talagang advantageous para kay Mahito. Literal na ang lahat ng bagay sa loob ng area na yon ay kaya niyang gawing target ng kanyang idol transfiguration. Pero dinurog siya ni Yuji Itadori ng walang kahirap-hirap nang hindi inaalis ang kanyang dalawang kamay sa kanyang mga bulsa. Maging ang domain expansion nitong si Mahito na alam natin guys na isang sure hit, sure kill na isang ability, hindi naging epektibo kontra kay Yuji. Isang atake lang na naglalaman ng napakatindi at napakamassive na slashes, tunaw si Mahito. Pinagmukha niyang insekto si Mahito sa laban nilang ito. Dito na rin malilinaw kung paano nila completely puputulin ang cycle of curses sa pamamagitan ng dalawang option. Ang option na gagawin nilang sorcerer ang lahat ng Japanese people o aalisin ba nila ang cursed energy completely sa lahat ng humans. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng ating Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 22. Kaya naman wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Passage of Souls. At siya nga pala guys, wag nyo na ganong pansinin ang boses ko dahil paos talaga ako pero hindi tayo mapipigilan sa paggawa ng bagong JJK video. Sa pinakaunang parte ng chapter ay naguguluhan pa ng konti lang naman itong si Yuji. Habang tinatanong itong si Maru, ano daw ba talaga ang gagawin nila? Paano nila gagamitin itong si Mahito para sa kanilang mga plano? Na sinagot nitong si Yuji na earlier, sinabi daw nitong si Maru na gagamitin nila ang cursed energy nitong si Yuta. Ang cursed energy na inipon at inilagay niya sa ring for centuries guys. Sa dinami-dami ng taon. So imagine kung gaano talaga ka-massive ang cursed energy nun. Especially since si Yuta nga ang may pinakamadaming cursed energy reserves except kay Ryomen Sukuna. At hindi lang yon, maging ang mga Muru, ang napakalalim na cursed energy na ito na kinokontain ng mga stones na bumubuo sa kanilang mothership ng Nonax, gagamitin din niya para i-strengthen at i-fuel ang ability nitong si Mahito. Ang ability niyan ang Idol Transfiguration. By this way, magagawa nilang i-reform, i-reshape ang soul ng lahat ng mga Japanese people. Then by doing this, mape-prevent na nila na mag-leak pa ang kanilang cursed energy na makakapag-create ng mga cursed spirits. At siya nga pala guys, hindi niya nare-refer dito si Mahito bilang he, or him, or she, or her. Hindi niya ito nare-refer na para bang may gender ito, na para bang may buhay ito. Instead, by it, na para bang isa itong insekto, na para bang isa itong bagay na walang buhay. Nang dahil dito, nire-confirm pa ito ni Yuji kay Maru habang sinasabi na ang individual na ito, ang bagay na ito na nasa harapan nila ay hindi ang type na sumusunod na lamang sa ipinag-uutos dito. Hindi ito obedient, bagkus napakasalbahe pa nga ang pag-uugali nito. Rason kung bakit tinanong nitong si Yuji na kinakailangan daw ba nila itong pasukuin? Kinakailangan ba nila itong isubdue para magamit nila ang ability nito? Na sinagot ni Maru na oo, there should be a subjugation ritual. Kailangan talaga nila itong paamuin. Kailangan nila itong pasukuin para magamit nila ang curse technique nito. Pero kahit papano, nag-offer naman itong si Maru na pwede namang siya na lang ang gumawa nun. Siya na lang ang bubugbog dito kay Mahito para hindi na masayang pang energy nitong si Yuji. However, nakita ito ni Yuji bilang isang opportunity para bugbugin lalo si Mahito. Dahil alam naman natin guys, may napakalalim na galit itong si Yuji dito kay Mahito. Kaya sinabi niya na hindi, siya na ang gagawa nun. Pero kinonfirm din niya dito kay Maru dahil nag-aalala siya paano kung ma-overkill niya si Mahito. Paano kung hindi niya sinasadya, accidentally mapatay niya ito. Yun ang inaalala ni Yuji. Hindi niya inaalala na baka matalo siya sa laban. Kung hindi, baka mapatay niya si Mahito. Dahil kapag napatay niya ito, paano nila gagamitin ang curse technique ni Mahito? Mawawala siya, masisira ang kanilang plano. Rason kung bakit, habang pinapakinggan nito ni Mahito, kinikilabutan talaga siya. Na sinagot naman ni Maru na actually, walang problema yon. Dahil currently nasa loob nga sila ng Passage of Souls. Sa loob ng chamber na ito, lahat sila mga souls lamang. Ang natatanging may physical body dito ay itong si Maru at itong si Yuji. Kaya naman sa loob ng Passage of Souls, kung hindi naman sila matatalo, kung si Mahito lang naman ang pinag-uusapan nila, there is definitely no death. Walang mamamatay,
tanging subjugation and defeat lamang. Na para bang sinabi dito nitong si Maru na pwede silang mag-go all out, pwede silang magwala, pwede nilang subukang patayin ng isa't isa. Pero dahil doon, para bang pabor pa yon dito kay Yuji. Dahan-dahan siyang yumuko, nilapitan niya ang mukha nitong si Mahito at sinabihan at winarningan nito na narinig daw ba ni Mahito ang sinabi ni Maru. Tinanong pa ni Yuji itong si Mahito, "Are you ready to go?" Sa sobrang tindi ng aura at ng kilabot na nararamdaman dito ni Mahito, para bang si Yuji na ang nagbumukhang villain sa kwento. Upon hearing this naman, since alam ni Mahito na wala na siyang choice, talagang bubugbugin siya dito ni Yuji, sinubukan niya nang mag-retaliate. Umurong siya, tinanggal niya ang curtains na bumabalot sa chamber sa loob ng Passage of Souls. However, mayroong pagbabago dito guys. It's not as if nagbalik sila sa labas, sa loob ng Nonax, kundi nag-adapt ang Passage of Souls sa gusto nilang maging laban, sa gusto nilang maging area ng kanilang duel, at nakopya nito ang Shibuya. Hindi lang yon makikita at mapapansin nyo dito guys, maging ang terrain, ang lupa na tinatayuan nitong si Yuji ay nagagawa ng gamitan ni Mahito ng kanyang curse technique. The explanation is that ang loob ng Passage of Souls ay walang physical body. Hindi ito tangible guys. Literal, nagawa ito sa isang property na malapit daw sa property ng isang soul. Which means, ang loob ng areang ito ay literal and completely a target para sa ability ni Mahito ng Idol Transfiguration. Para bang nasa loob sila ng isang domain expansion ni Mahito habang naglalaban. Pinagtatadtad ng atake nitong si Mahito si Yuji. As you can see guys, maging ang mga building, maging ang lupa na tinatayuan nila, natatransfigure nitong si Mahito. Because of this advantage, lumaki ang ulo nitong si Mahito. Habang iniisip niya na sa pamamagitan daw ng barrage of attacks niya, aalisin niya ang pagpapanggap ni Yuji na magmukhang bata. Dahil sa isip pala nitong si Mahito, nagpapanggap lang si Yuji na bata pa siya. Ine-expect siguro ni Mahito na dapat matanda na si Yuji ngayon since napakaraming taon na ang lumipas. And since napaka-cautious din dito ni Mahito, alam niya kung gaano ka-dangerous itong si Yuji, hindi na siya nag-aksaya ng oras at hindi na siya nag-alinlangan pa na gamitin ang kanyang domain expansion. Kitang-kita natin dito guys, this is a literally the hand seal na ginagawa ni Mahito kapag ginagamit niya ang kanyang domain expansion. At kung nakasubaybay kayo sa Jujutsu Kaisen guys, kahit nga hindi sa manga, kahit sa anime lang, alam nyo kung gaano kadelikado ang barrier technique ni Mahito. Isa ito sa mga literal na one-hit, one-kill barrier techniques. However, hindi ito umayon sa plano ni Mahito. Bago niya completely mailatag ang kanyang domain expansion, napansin nitong si Mahito na ang kanyang dila, ang kanyang mga daliri, unti-unti itong naglaglagan. Dahil pala yon sa pinutol ni Yuji ang dila at ang mga daliri niya. May mga magtatanong, bakit daliri at dila ang inuna ni Yuji? Dahil alam natin guys, na ang hand seal ay ang isa sa mga essential na requirement para mailatag ang domain expansion. By this way, hindi mailalatag nitong si Mahito completely ang kanyang domain expansion at hindi nakakailanganin na ilatag din ni Yuji ang domain expansion niya para i-counter ito. At napakatinding feat nito guys. Tandaan nyo, kayang magalatag ni Mahito ng kanyang domain expansion sa loob ng 0.2 seconds, which means mas mabilis pa doon ang ginawa ni Yuji na atake para ma-prevent ang paglatag ni Mahito ng kanyang domain expansion. Matapos maputol ang dila at ang mga daliri nitong si Mahito, lumingon siya kay Yuji para tingnan kung anong ginawa nitong atake at dito siya nagulat. Hindi niya ina-expect ang na-witness ng kanyang mata. Ang lahat ng bagay sa paligid nitong si Yuji, lahat na hiwa, lahat na slice, na para bang nagmukha itong maliliit na cube, which means ini-spam ni Yuji ang kanyang dismantle at ang kanyang cleave ng napakabilis. At hindi lang si Mahito ang tinamaan nun, ang lahat ng bagay sa paligid nila. Just imagine kung gaano ka-OP ang atake ito. Napakarami nga sa mga fans ng JJK ang nagsasabi na para bang isa itong literal na infinity ng cleave at dismantle. Isa itong feat na hindi pa na ipe-perform ni Sukuna before unless gumamit siya ng kanyang malevolent shrine. Habang itong si Yuji, nasa loob pa ng bulsa niya ang kanyang dalawang kamay, tinalo niya si Mahito na maglalatag sana ng domain expansion. Nang dahil sa pinapakitang napaka-OP na abilities na ito ni Yuji, napakarami ngayon sa community ng JJK ang nagsasabi na at this point,
kahit magtulong si Gojo at si Sukuna, mahihirapan sila kay Yuji at baka talunin pa nga sila nito. Of course, since nahiwa ang lahat ng bagay, hindi dun exception si Mahito guys, na as you can see sa panel na ito, literal na tapos na ang laban and it was never a battle in the very first place. Habang unti-unting bumabagsak ang hiwa-hiwa na katawan at mukha nitong si Mahito, dahan-dahan din siyang nilapitan ni Yuji habang iniinsulto itong si Mahito at sinasabi na have you always been this weak? Gusto niyang isampal at ipamukha kay Mahito na hindi na talaga siya threat ngayon. Hindi na siya worthy na labanan nitong si Yuji. Literal na insekto na lang siya para sa kanya. At hindi lang yon, ang putol-putol ng katawan at mukha nitong si Mahito, iniwan ni Yuji sa kinatatayuan nito. Inalis niya lamang ang parte ng mukha ni Mahito na nagko-contain ng kanyang mga mata at pinatalsik ito papunta kay Maru. Habang itong si Maru naman, hawak-hawak ang parteng ito ng katawan ni Mahito na na-slice out at humihingi ng tawad. Humihingi ng paumanhin, surely dahil hindi niya alam kung anong klase ng individual si Mahito. Habang sinasabi na sorry, but I have to do this. Since definitely tapos na ang subjugation ritual, there is no way in hell, there is no chance na makakapalagpas si Mahito kay Yuji. Inamin at alam na ni Mahito na hindi siya mananalo. In-extract na nitong si Maru ang essence ng curse technique nitong si Mahito mula sa kanya. Ang technique na kakailanganin nila para sa proseso ng optimization. Pero naitanong din dito nitong si Yuji, naiisip daw niya, could there have been a chance na sa loob ng Passage of Souls na ito ay nag-i-interfere din itong si Mahito sa souls ng iba pa niyang mga kaibigan na namatay na? Na sinagot naman itong si Maru na honestly, hindi naman daw siguro dahil hindi naman naabot sa ganong extent na pwede pa siyang mag-interfere sa soul ng ibang mga individuals na patay na hindi naman inagrihan nitong si Yuji. Habang sinasabi na actually, yun nga ang essence ng ability ni Mahito, meaning hindi yun imposible. Na rason kung bakit, mas lalo pang nilinaw nitong si Maru mga bagay-bagay. Habang sinasabi na ang katotohanan daw, ang Mahito na nakalaban nila kanina ay mababa na ang cursed energy. At nangyari lamang na binigyan niya talaga ito ng tsansa, gumawa ng paraan nitong si Maru para mag-appear pa talaga ang kanyang existence dito sa harap ni Yuji. Dahilan kung bakit nabanggit dito ni Yuji na alam daw talaga nitong si Maru ang lahat ng mga bagay-bagay. Na sinagot naman ni Maru na dahil lang yon sa nasa loob sila ng room na ito. So just imagine kung makikipaglaban si Maru sa loob ng Passage of Souls, makokontrol niya ito. Literal na parang domain expansion niya din ito. Especially since alam natin na itong si Maru din ang kumokontrol sa Nonax. Now then, since nakumpleto na nga nila ang lahat ng requirements, ang lahat ng bagay na kakailanganin nila sa prosesong ito, ang cursed energy mula sa kanilang mothership na ang Nonax na binubuo ng mga Muru Stones, ang ring mula kay Yuta, at ang ability nitong si Mahito na kaka-acquire lang nila at isa na din ditong bonus, ang aklat ni Yuki Tsukumo. Humingi na lamang ng final and brief clarification itong si Maru mula kay Yuji tungkol sa mga cursed spirits na in-explain naman ni Yuji in the best way possible. Paano ito nangyayari? I-explain ko din sa inyo guys. Simply ang mga cursed spirits ay nabubuo dahil nga sa negative emotion, sa negative energy mula sa mga humans. But not immediately na ang isang tao makaka-create agad ng isang cursed spirit. Oo, pwede kapag nagkaroon ng isang vengeful apparition, ng isang vengeful cursed spirit na dahil sa napakatinding lalim ng negative emotions. Pero normally, casually, unti-unti silang nabubuo para bang mga sediments hanggang sa makaipon ng sapat na cursed energy para makapag-create ng cursed spirits. At dahil doon sila dumadami. Dahil sa mga hindi marunong gumamit ng Jujutsu Sorcery. Kapag hindi marunong gumamit ng curse technique ang isang sorcerer, kapag hindi nila kayang gamitin, kapag hindi nila kayang i-regulate ang cursed energy sa katawan nila, magli-leak ito. At ang leakage na yon ang bumubuo ng sediments na nakakapag-create ng cursed spirits. Na rason kung bakit, dito nakakreate ng possible ways, possible solutions itong si Maru. At ang unang possible solution is that ay ang alisin ang lahat ng cursed energy sa mga Japanese people. Dahil sa Japanese people lang naman exclusive ang cursed energy. Ni-explain na natin ito sa main series, hindi na natin uulitin dito. Oo, there are some instances na may iilang individual ang meron pa ring cursed technique, may cursed energy outside of Japan, pero most cases, nasa Japan lang sila.
Ang pangalawang option, ang pangalawang solution naman na naisip nitong si Maru ay ang gawing Jujutsu sorcerers ang lahat ng Japanese people. Dahil sa pamamagitan daw nito, ang lahat ng Japanese people ay matututong gumamit ng cursed energy, materegulate nila yon at walang magle-leak. Walang maiiwan na cursed energy na magpapile up para maging isang cursed spirit. At dito nga guys, sa pagsabi nito ni Maru, na-realize ni Yuji na nandun daw yon sa loob ng akalat ni Yuki Tsukumo. Literal na may bunga ang pag-aaral ni Yuki. However, that is not advisable daw. Dahil kapag ginawa nila yon, mataas ang tsansa na ang harm na aalisin nila mula sa mga cursed spirits ay mapalitan naman ng harm na madadala ng mga Jujutsu sorcerers. Dahil kung may mga evil na individuals, magagamit nilang ability yon para maghasik ng lagim. Not to mention, possibilities na pwedeng magkaroon ng panibagong mga heavily restricted individuals, tataas ang numbers nila. Rason kung bakit, possible na mag-cause pa ito ng greater harm kaysa sa mga cursed spirits. Na in-explain naman itong si Yuji not unless merong mga individuals na sobrang lakas ng potential. Dahil hindi naman daw lahat ng individuals magiging malalakas na Jujutsu sorcerers. Rason kung bakit napili nilang mag-proceed sa pamamagitan ng option 1, ang pag-alis ng cursed energy completely sa lahat ng humans at maging sa mga Simorians. Na naitanong naman ni Yuji, bakit daw kasama ang mga Simorians? Dahil alam naman ni Yuji na ang mga Simorians, hindi naman nagle-leak ang cursed energy nila. Hindi din sila nakakapag-create ng mga cursed spirits. Na in-explain naman ni Maru na actually, kaya niya yung gagawin, it is a way of atonement. Na para bang yun ang gagawin nilang kabayaran sa ginawa nilang gulo sa loob ng Earth. At hindi lang yon, kahit na daw gawin nila yung kabayaran, sa perspective ng mga humans, magmumukha yung isang magandang gift mula sa mga aliens. Na dahil sa pagdating ng aliens na ito, matutulungan nila ang Earth na maalis ang isang napakalaking problema. Nang dahil sa sinabi nyo ni Maru, biglang para bang na-trigger itong si Yuji. Biglang para may pumintig na ugat sa kanyang utak. Habang tinatanong itong si Maru, ganun daw ba niya nakikita ang gagawin nilang prosesong ito? Yun daw ba talagang perspective niya sa gagawin nilang proseso? Dahil ayon kay Yuji, hindi ito isang privilege, kung hindi isang grave sin, isang napakalaking kasalanan. Kung iisipin daw, dahil hindi completely puro advantages ang dala ng gagawin nilang ito. In trade para sa safety, aalisin naman nila ang potential ng humanity. Dahil sa pag-alis nila ng cursed energy, mawawala ng kwenta ang iilang mga abilities na kayang i-pull off ng mga humans. Hindi lang yon, since nandito ang mga aliens, matutulungan sana ng mga aliens ang humanity na mag-advance sa kanilang cursed energy research sa paraan para magamit ang cursed energy as a source of power. And chances are, after hundreds of years daw mula sa araw na ito, baka completely ma-wipe out at maubos ng lahat ng energy sources sa loob ng Earth. At ang natatanging possibility, ang natatanging potential na mag-supply sa mga humans ng cursed energy ay wala na dahil inalis nila ito. Isang napakabigat na kasalanan. At hindi lang yon, pakikialaman pa nilang katawan ng ibang mga humans na walang consent nang hindi nagpapaalam. Kaya para kay Yuji, isang mabigat na kasalanan talaga ito. Nang marinig ni Maru ang sinasabi ni Yuji, nagsimula siyang kabahan at pangilabutan dahil nakikita niya kung gaano kaseryoso si Yuji. However, sinagot siya ni Yuji na kahit alam niya na kasalanan nito, gagawin niya pa rin yon. Na para bang gusto niya lang ipamuka kay Maru na hindi dapat sila magmalaki, hindi privilege ang gagawin nila. Isang mabigat itong kasalanan na kailangan nilang gawin for the greater good. Idinagdag din nitong si Yuji na most likely sa loob daw ng susunod pang 300 plus years, buhay pa rin siya. Kaya kung may mag-a-arise na bagong problem, may mag-a-arise na bagong mga threats o bagong mga problema, siyang gagawa ng paraan para masolusyonan yon. At kung sakali na maging masama ang plano nilang ito, tatanggapin din niya ang kaukulang punishment para dito. Pero naitanong nitong si Yuji, paano daw ang mangyayari kung sakaling ma-strip off silang lahat ng cursed energy? Kung mawawalan siya ng cursed energy, magiging immortal pa rin daw ba siya? Hindi daw ba siya mag-age? O baka mamatay na din siya ng maaga? Rason kung bakit, in-explain dito nitong si Maru na may naisip na naman siyang way. Isang solusyon. At yun ay ang hindi niya pag-alis ng cursed energy sa lahat ng nagtataglay nito currently. So sa context ng conversation nila guys, medyo mahaba ito. Pero para mas madali niyong maintindihan, ang lahat ng mga nabubuhay, ang lahat ng mga merong curse technique
curse energy ngayon ay hindi nila papakialaman. Ang babaguhin lang nila ay ang susunod na mga isisilang. Ang mga isisilang na susunod for the next generation, yun ang hindi magkakaroon ng curse energy. Which means, hindi nila papakialaman ang buhay ng mga buhay na ngayon. Hindi nila aalisan ng abilities ang mga marunong gumamit ng Jujutsu Sorcery. Dahil mabigat nga naman yun guys. Kung sakali na ikaw, nagre-rely ka sa Jujutsu Sorcery para sa iyong everyday life at sa expenses, kapag inalis yun sa iyo ngayon, paano ka na? Kaya isa din yon sa kinonsider nila dito sa plano nila. Therefore, hindi nila kailangang humingi ng consent dahil hindi nila papakialaman ang buhay ng ibang tao. But then, bigla ditong napaisip na naman si Yuji. Habang sinasabi na kahit na daw gawin nila yon, magkakaroon pa rin pala ng cursed spirit. Rason kung bakit itong si Maru hindi na naiintindihan ng mga bagay-bagay. After all that brainstorming, after all the solution, after all the options, magkakaroon pa rin pala ng cursed spirit na hindi natin alam kung bakit, na si Yuji pa lang ang nakakaalam as of now. Na rason din kung bakit nagkaroon dito ng editor's note na world's harmony proves difficult. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin nito. Pwede bang makahanap sila ng paraan para talagang masolusyonan ito? Or pwede bang hindi talaga nila ito magawa ng paraan at magle-lead ito sa isang panibagong problema na pwedeng mag-lead sa isang literal na sequel at hindi lamang isang spin-off chapter na tulad nito? Dahil alam nyo naman guys, nabanggit na nung i-release pa lang ang first chapter ng JJK Modulo na kapag maganda ang flow ng kwento, kapag tinangkilik ito ng mga fans, possible, mataas ang tsansa na ituloy ito ni Gege Akutami. Pero what do you think? This is where the chapter ends? At huwag kayong magalala dahil ang susunod na spoiler naman ay maire-release natin sa next Thursday. Para ma-notify kayo pagka-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at naringin ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.